ipaayos sa itong bahay. May maraming salamat sa kanyang Tapos ano pa pa? Tapos yung 1 kilong bitres. Ito na? Okay na? Wala Oo. daw sila nung ano, Nung 2x3, kaya 2x3. 2x2. Magandang hapon sa lahat ng manonood natin sa ating mga platform. Please follow na ng Facebook page natin, Marcos TV channel, ganoon din sa ating YouTube channel. Ngayong araw, dito tayo sa hardware para po kumuha ng mga materyales para po sa ipapagawa natin na bahay ni Nanay Estelita. Kaya ngayon samahan nyo kami dito. Nagtanong-tanong kami dito sa kinukuha namin kaso may less na tayo doon kaso wala silang stock. So may pilitan tayong dito na medyo mahal na talagang materyales ngayon. Kaya tara, samahan nyo kami. Bali 6 na piraso nun. Tapos kukuha din kami ng bitres na pako, 1 kilo. Tapos hardinail ba yun? Hardinail 1/4 lang para sa hardiplex gagamitin ni hardinail. Ba't hardinail yung ginagamit dun? Yung ba talaga ginagamit dun? Pang hardplex talaga siya. Pang hardiplex. Dito tayo kukuha ng hardiplex sa mga pako, pero yung kahoy wala dito. So kailangan yun kukunin pa natin dun sa malapit na siguro kala Nanay Estelita kasi medyo mahigpit dito sa kahoy kasi di ko alam, siguro syempre kailangan permit lagi. Pero since dito mas mababa ng konti kumpara doon yung hardiplex, kaya dito na tayo kukuha. Tapos ano pa pa? Tapos yung 1 kilong bitres, tapos 1/4 ng hardinail. Tapos ano pa pa? Okay na yun. Tapos yung delivery charge, no? O kailangan natin kasing may pagawa na yung bahay ni Nanay Estelita kasi hindi siya komportable. Nakita nyo naman, may vlog tayo doon. Ayan, pag na-upload ko na, pakita nyo na sinasabi niyang puyat siya palagi gabi-gabi. Kasi nga di siya nakakatulog kasi open yung bahay niya sa likod. So anytime nga naman pwede siyang pasukin doon. Lalo na napapanood ng iba na tinutulungan siya. Yun siguro yung lalong... tsaka isang beses na, dalawang beses na kasi siyang nawala ng pera na binigay natin. Kaya kailangan natin mapaayos kagad yun kasi mahirap naman. Baka mamaya ano pang mangyari kay Nanay Estelita. Okay. So antay lang natin at antay na lang din natin to doon kasi tinuro naman sa atin kung saan pwedeng i-deliver itong materials at saka yung karpintero siguro nag-aantay na din ngayon. Hindi niya na siguro maumpisan ngayon kasi anong oras na. So by tomorrow siguro maumpisan na yung gawin yun yung karpintero po doon. Ngayon pupunta na tayo doon sa kuha naman ng kahoy. So andito na tayo sa lugar ni Nanay Estelita at mukhang wala yata si Nanay Estelita dito sa pagkakarinig ko. Pero dito si Kuyang Karpintero, kakausapin natin. Kuya, yung materyales di-deliver dito ngayon. Sige po. Ay doon lang kasi niya iiwan sa sinabi niyo sa harap ng center, ng lumang center. Ay center ba 'yun? Tama ba? Center. Oh, baka kasi mag-ulan mabasa yung ano. Paano kasi sino kayo pwede magpasok dito sa ano? Sige, ha kuya. Tapos yung kahoy doon na lang kukuha sa alayaw kasi wala doon ay. May hirapan daw kasi kapag dadaan dito. Sige po. Ano? Sino pong taga sa galing yung mga delivery bayan sa Alayaw? Sa bayan po yung hardiplex, yung kahoy dito sa alayaw. Kanino pong hardware? Yung dito sa alayaw, isa lang naman po yata yung hardware dito. Sa bayan? Sa bayan, kay Madera. Alam na naman dito. Oo, tsaka tinuro ko na naman na doon na lang sabi ko sa harap. Ano kuya? Okay, sige po. Paano kailan ko magagawa? Bukas pwede na po kayo magsimula. Tapos pupunta ako dito bukas para makausap muna kayo, no? Tungkol sa paggagawa ninyo, no? Okay, sige. Dito ko lang pala lagay muna sa gilid ng ano na. Okay, basta yung hindi mo babasa. Ano, kuya? Mababasa ron kay ante. Ay, pagkait mo sa gilid siguro. Okay, sige po. Sige, kuya, ha? Pupunta muna kami. Sige po, salamat. No, di ko alam, siguro si Nanay Estelita baka nandun sa pamangkin niya. Subukan natin puntahan doon kasi parang wala daw yata dito pagkakasabi sa akin. Alright, dito na tayo sa hardware dito sa Alayaw. Dito kasi dito yung daan patungo kala Nanay Estelita pero medyo malayo na rin to. Dito tayo kukuha ng kahoy kasi dito lang yung hindi dadaan ng medyo delikado. Kasi nga dito medyo mahigpit sa kahoy para lang matuloy itong bahay ni Nanay Estelita. So si Rans pupunta doon sa loob para mag-inquire kung magkano ba abutin ng mga kahoy na gagamitin doon sa bahay ni Nanay Estelita. Okay. Ito na? Okay na? Okay. Wala daw sila nung 2x3, kaya 2x3. 2x2. Okay. So wala pala nung 2x3 sa pinapakuha. Ito na lang. 2x2 na lang.
O, tara, punta na tayo dun sa, punta na tayo dun sa bahay na ni Estelita. Baka nandoon na po ngayon. Nandito na siya. Awan ko kanina kung umalis. Pero yung mga, materialis na iba nandito na. Nay, kamusta po? Magandang hapon, sir. Magandang hapon po, Nay. Huwag niyo na po akong tawagin Sir, Nay. Marcos na lang po, Nanay, nandiyan na pala yung Hardiplex. Oh, narito, bitaw, gidala. Oo, tingnan natin. Dito ka, Nay. Halika po. Nandito na yung Hardiplex. Na-deliver na pala dito. Sino kaya nagpasok dito? Sila. Nakita ko kanina si Bagas eh. Ang naghahakot dito? Saka yung lalaking nakita dyan. Okay. So, andito na, Nanay. Ito yung Nakadilaw. ito yung gagamitin mong dingding, Ah, Tapos yung mga kahoy po, Nanay, i-deliver na din ngayon yung araw. Ano po? I-deliver na, antayin nyo na lang po. Tapos bukas, pag pwede na si Kuya magsimula, sisimulan niya na po ito gagawin. Ano, Nay? Ano masabi mo, Nanay? Masisimulan ng ma-repair yung bahay mo. paano yun? Anong masabi mo po? Saan ko makatira? Diyan na lang. Dito di naman po kasi, halimbawa po, doon muna yung gagawin. Ah. Hindi mo naman kailangan po umalis dito. Ano? Anong masabi mo na yung nagagawin ng bahay mo? Masabi ng hindi magasto kayo. Ano? Ha? Magasto kayo. Magastos daw. Magagastos daw tayo. Okay lang po yun, Nanay. At ito naman po talaga yung mission namin. Ito talaga yung ginagawa namin, yung makatulong po sa abot na makakaya at sa tulong ng mga tumutulong po sa amin na nagpapabot din at sa mga manonood na walang sawang sinishare yung mga video po natin. Okay, Nanay Estelita, kung mapansin nyo, talagang halos hindi tayo nagkaroon ng ganong kaganda na views, pero wala po yan, sabi ko nga, wala naman yan sa views hanggat nandyan po yung umaalalay sa atin, mga pangalawang magulang namin at yung mga manonood na kahit paano talagang hindi tayo pinababayaan, nandyan pa rin sila, kaya nagagawa po namin yung mga ganitong bagay. Hindi lang po kung sino yung malaking views ay doon lang tayo magpo-focus. Kahit po si Nanay ay hindi man nagkaroon ng ganong kalaki na views, dito pa rin po tayo para tulungan pa rin si Nanay. Nanay. Okay, maraming salamat Opo, Nanay, sa inyo, wala sir. pong ano man, Nanay. Kamusta kayo ngayong araw? Ay, nagpunta ko doon sa sa pagmangkin ko. Opo. Ay, wala man ko yung makain na yun. Bakit ano pong ginawa niyo doon? ng pagkain. Bakit wala na po ba kayo dyan Mayroon na akong bigas yan. Yung bagang bigas yan ibigay. ang wala ninyo pang ulam. Um, Okay. So wala na pala si Nanay pang ulam dito. Ano bang pwede natin gawin? Ay. Ha? Hirap ako sa aking buhay. Mga magandang dito kay Nanay. Ako lang mag Grocery o pera? Grocery na lang siguro. Kasi Grocery pag pera, no? Wala nga pala. Nakakaalangan kasi mga kalingap na magbigay kay Nanay ng pera kasi baka mamaya maging mitya pa ng buhay ni Nanay. Anong gawin natin? Bigyan Kaya- na lang siguro ng kaunting Mas mainam na lang siguro kung magbigay tayo kay Nanay. Medyo less lang sa cash, pero sa grocery na lang tayo babawi. Dadamihan natin yung grocery ni Nanay para na sa ganun ay hindi na niya kailangan alis-alis dito na lang siya, magluto na lang siya. Kaso nga lang, alam niyo naman kapag groceries, possibly may bibigay lang talaga natin dyan yung mga madadaling lutuin. Kasi kung gulay, hindi ko alam kung tatagal ba ang gulay. Yung pansit bagang maliit, ayun lang O isa pa yun, yung mga noodles hindi healthy. Kaya yun po yung iniisip namin. Yun po kasi naghahati dito kay Nanay ng kinausap nating karinderya. Medyo naguguluhan kasi ako kung sino ba yung paniniwalaan ko. Si Nanay ba o yung nagdadala dito ng pagkain sa kanya. Kasi yung nagdadala, sinasabing may mga lista, may binayaran ako doon. Nanay naman, sinasabing hindi siya nadadalan. Kaya sabi ko, stop na muna yun. Na lang muna tayo. Sige, sa groceries na lang muna siguro tayo kay Nanay. Basta importante, bigyan natin siya ng maayos na bahay. Tapos, gamit na yung pinangako natin sa kanya. Basta gusto ko tapusin muna to. Bibigyan natin siya ng gamit, kung ano yung kakulangan ni Nanay. Tapos ilaw. Nanay? Basta maging okay na po ito. Kukumpletuhin namin. Hirap ako lighter na. Lighter light gamit ninyo, Oo, magabi. Kay
hirap ako eh. Sino pong kasama ninyo nagpunta doon sa pamangkin ninyo kanina? At nagpunta kami Ako dito, lang. wala daw kayo. Ibig sabihin po, kararating nyo lang? Oo, ngayon na. Ah. Kay ano ay, ako lang nagpunta doon. Kumusta po? Naando naman yung pamangkin ninyo? Naroon. Naandoon. Pamangkin ko. Ano po sabi sa inyo? Kinausap po kayo tungkol dito sa bahay nyo? Kausap ko siya. Ano po sabi? Ay, bahala kayo kung ipa-kuanan, pero hindi daw Ipabago talaga lahat. Oh, nakausap ko na po kasi sila na sana ito pagsikapan natin na talagang yung isang buong bahay magawan si nanay kahit hindi ganito kalaki, kahit maliit lang, basta yung maayos lahat, kung magigibain kasi hindi sila payag. Talagang ano lang, yung renovation lang. Kasi halos ganun din naman po, Okay. konting dagdag lang. Hindi man daw ito sa kanila, Oo. sa lupa. Opo. Kasi ganun din naman, konting dagdag lang po natin. Dadagdagan na lang natin konti. Meron na siyang bagong tahanan, maliit lang. Yung kakasya lang si nanay, konting dagdag lang din naman. Kaso nga lang, hindi naman po pumapayag at talagang yung wala lang daw dingding, lagyan ng dingding. Yun lang ang sabi sa atin. Kaya yun ang gagawin natin. Ang nanay, okay. Okay lang naman sa inay. Kasi wala po tayong lupa na pagtitirikan dito na ano, ayaw naman po ni nanay doon. May lupang ino-offer doon. Ayaw naman ni nanay. Gusto niya dito lang. Dito lang talaga na gusto mo. So sabi sa kapitan niya, kung gusto daw ako, doon na lang daw. Saan po? Sabi, Kapitan Wibis Saan po kayo pinapupunta? sa Katabagwangan. Katabaguan. Doon sa pamangkin niya. Sa pamangkin mo. Pero ayaw mo naman doon, di ba? Ayaw nga. Ayaw naman kasi ni nanay doon kasi nga daw, medyo mas gusto niya yung talagang solo lang siguro, yung tahimik. Ayaw niya yung medyo may maingay, ganyan. Ayaw niya ni nanay kasi matanda na si nanay. Di ba nanay? Okay, sige po. Kung gusto niyo talaga dito, ito na talaga itutuloy natin. Final na talaga ito. No? Sabi nga ni Janet, ay bakit ayaw daw ko sa TV? Yung ko ay ayaw ko niyan kay mawala ang TV. O, radyo na lang yung bibilin kay nanay, ano? Radyo na lang. Radyo na lang. Basta sabi ko nga, sabay-sabay natin yan sa diet na natin bibilin. Medyo malayo kasi dito yung talagang pamilihan. Halos sinabot 2 oras papunta doon. 4 na oras balikan. Doon na natin bibilin yung mga gamit ni nanay. Lahat, kukumpletuhin na natin. Nay, basta matapos ito. At bukas malalaman ko kung ilang araw ito gagawin ng karpintero. Ano? Okay, sige po na yun. Kakausapin Sino ko ang din yung kapartir? yung gagawa po na yun nandito na parang kamag-anakan din yata ng may-ari ng lupa. Siya na po yung nagpresenta na gagawa. Ano? Kasi karpentero naman daw siya, kaya naman daw niya. Kasi yung karpentero natin sa bahay ni Ate Isabel, may project sila ngayon na ginagawa. At saka medyo malayo. Ito, nandito lang, malapit. Pwede nang maumpisahan niya ito. Nanay. Okay. Nay, anong gusto mo sabihin kay ninang namin? Anong tumulong siya sa atin para madagdagan yung materyales? Anong gusto mo sabihin sa kanya sa camera? Maraming salamat sa kanya kay ng ninang nimo. Opo. Kay ipayo sa itong bahay. May maraming salamat sa kanyang nagtulong sa akin. Opo. So, yun. Ito po yung sinasabi ko na sa mga kababayan natin na kagaya po nito ng mga pangalawang magulang namin, nila Ninang Adelioso, nila Ninang Adelina, nila Tita Faye, nila Ninang Lons. Sila po yung mga tao na gumagabay sa amin din sa gantong mission, sa pagtulong. Kaya nga po sabi ko, marami po tayong kababayan na nasa abroad na talagang nakakaluwag na sa buhay. Sabi ko nga, mapamaterial na bagay yan, cash man yan, pagkain man yan, damit man yan na pinaglumaan, pwede po nating i-donate yan. Huwag po tayong mag-aalangan na mag-donate kasi alam niyo naman, may Diyos tayo na lagi nakatingin, nakikita niya lahat ng ginagawa natin. So siya nang bahala sa atin naman. Kaya share lang ng blessing kasi sabi nga better than give than to receive. Kaya wag po tayong mag-alangan na magbigay ng mga blessings. Kung may matipuhan kayo sa mga tinutulungan namin, mag-message lang kayo sa Marcos TV channel. Wag lang doon sa Marcos channel, scammer po yun, marami nang naloko. Mag-ingat po kayo dyan. Marcos channel yung ginagamit niya. Yung gamit natin Marcos TV channel lang po, wala po tayong ibang account, yun lang. So mag-ingat po yung lahat ng manonood natin na naloko na nito. Ang dami na nang nagrereklamo na
na ano, ang tawag dito na block, na hack yung mga account nila. At ayun, nagsigawaan na sila ng mga bagong account nila. Sayang naman kung may contact sila do, important contact, mawala na yung mga conversation nila. Kaya mag-iingat po, Marcos TV channel lang. Okay. O nanay, ngayon, Maraming salamat. okay po, walang ano man nanay. Sige po. Tapos nanay, bukas babalik kami dito, ha? Babalik kami dito bukas para po tingnan kung ano na yung kayang gawin ni Kuya bukas, ha? Ano? Pero okay lang sa'yo ba na nandito ka? Ay, okay man lang kay. Ha? Ako lang mangkuan. Kasi kapag araw naman lang po siya magagawa, huwag nating hahayaan na may magiging open pa. Ano, sa bagay, bukas nga doon sa likod niya, di ba? Oo, Matagal ng bukas. Walang Yung pati ata maunang di- gawin. Oh, yun ang yun lang, unang hindi gagawin ko niya likod. Hindi ako makatulog kagabi kay nakinig lang ko kung anong bang mangyari dito nga wala ako kasama. Gabi-gabi ba nay, kapag matutulog ka, yun ang naiisip mo? Hindi ka talaga makatulog? Hindi ko makatulog minsan kay yan na ako naisip ay paano ka ako dito na halimbawa ako na yung mga taong manulokong ganun. Natatakot ka na, baka mamaya pasukin ka. Kasi nga, Grabe. Kagaya nga niyan, sabi ko sa inyo, 2 beses na siyang nawalan ng pera dito. Na may nakakita pa, ayaw ko na lang magsalita. Pero may nakakita pala kung sino yung pumasok dito nung oras Yeah. na nawalan si nanay ng pera. ay awa. Alam na namin kung sino, pero wag na natin dito babanggitin. Hindi man ko alam kung sinong tao yun. O hindi ni nanay alam, pero yung mga nakakita na nagsabi sa amin, nakita nila kung sino. Pero wala tayong babanggitin kasi God na lang po yung bahala doon sa mga taong gano'n na kinukunan pa yung ganito. Isang putol nga ng sabon ay hala o kadyang ko sa akong labahan. Ako, posible man, sabon lang yung mawala. Pati sabon na wala rin. O isang putol nga nung manglaba ko sana. Ako panguna na akong kapira. Grabe. Grabe Alam niyo yung mga talaga. simpleng bagay, yung mga Yeah. gamit na lang, yung sabon, Oo. pinag-iinteresan pang kuhain. Ano Sa na mga- Grabe naman ay sobrang na. Alam niyo yung nakikita ko sa gumagawa nito, sobrang hirap na din siguro na ginagawa niya yung ganun. Pero kumbaga pwede naman gumawa ng paraan. Wag na lang yung sa maling paraan siya magkakaroon ng bagay na kailangan niya, di ba nay? Grabe. Grabe. Ay, yeah. Anong gusto mo sabihin nanay? Doon sa ano, malay mo nanonood yung kumukuha ng gamit mo. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Ay, nagpasalamat ako nga kahit nangyari ko dito. Okay lang sa akin kay hindi ko naman alam kung sino ang taong nakialam sa akong gamit. Yun lang. Maraming salamat sa kanya. Grabe si nanay. Oo. Alam niyo yung ninakawan na hinuwaan na ng gamit. Nagpasalamat pa doon sa kumuha. Oh, ganun talaga. Sabi nga, gawan ka man ng mali, ipagdasal mo pa rin yung nakagawa sa ng mali. Di ba? Kasi yung nasa taas na yung bahala doon ay. Kaya si nanay, ganun yung ginagawa niya. Kahit na ganito yung ginawa sa kanya, nilooban, kinuha ng pera, gamit. Pinapasalamatan niya pa rin gumawa. Kasi alam naman niya na may nakatingin palagi na nasa taas. Kaya nga, ang Panginoon ang may alam sa kanya. Oo, Sa kasi si nanay hindi rin alam kung sino. Pero kami Kaya- alam na namin, pero yun nga lang, wag na nating sitahin o anuman. Kaya nga, Di ba nay? Ang imposible naman kung kapitbahay naman. dahil bata dito. Kapitbahay naman. Pero tayo, tay. Naman. Yung mga bata dito. Ano pangalan mo? Ha? Yan, Erwin. Kamukha ni Charles. Okay. Anak mo. Hindi po. Okay, sige nay ha. Sa ngayon, bibigyan kita ng cash muna ano. Pero siguro wag na nating ano sa camera kasi kapag makita kung ano, medyo mas delikado. No nay. Pero ngayon bago kami umalis, mag-ano ka po ng pang ulam mo ha. Dahil solo-solo si nanay, yung dala natin sa sakong bigas, matagal niya talagang ubusin. Kaya kailangan natin sa kanyang ialalay. Matagal pa yun. Ulam, almusal, merienda, gabihan niya yung Ayun lang kailangan. ang iulam ko yung pansit niya, maliit yung baga. Bibi habol.
Umaga. Luto. Nay, bakit po nagtataka ako sa inyo? Ay. Bakit nagtataka ako sa inyo, Nay? Bakit po yung ibang mga matatanda noong panahon, ang pera nila inilalagay nila sa bewang? Bakit po kayo nasa wallet? Ay, Yung pong big kiss na tinatawag, pinapasok nila yung pera nila doon. eh, Bakit po kayo hindi ganun yung ginagawa ninyo? ay, ayaw ko. Bakit po, Nanay? Baka mawala yun ay. Nanay, mas hindi po yun mawawala kasi nasa bewang niyo yun, mararamdaman niyo yun. Walang mga kanakaw nung kasi nasa katawan niyo po yun ay. Siya. Di ba? Yun po yung lola ko kasi ganun po, Nanay. Kapag humingi ako ng piso, ang tagal pang madukot kasi nga nasa kaduluduluhan. Kaya matagal mo pala mailabas yung pera. Dapat ganun yung ginagawa nyo, Nanay, pag may pera kayo. Ay, ano, Big kiss, para gilagay ano. man ako sa wallet ay. Kaya po kayo mawawalan. Kan ba, medyo makakalimutin na kayo. Makalimutan nyo, mailapag nyo, wala na. Eh kung yun, nasa katawan nyo po, kahit saan kayo pumunta, dala-dala nyo po yun. Siya. Di ba? Kaya dapat na big kiss ginagamit ninyo, nandun yung pera nyo. Na pag punta sa halimbawa, puntang bayan, di, Nasa loob naman po yung, Nanay, ng damit ninyo, wala sa labas. Oo. Kaya hindi po yun makikita ng tao. Yun po na nasa loob, nakatali, nakadamit kayo, nasa labas yung damit. Ganun po yun, Nanay. Ba't po hindi kayo nagkaroon ng mga ganun? ayaw. Kay 70 plus na si Nanay, di ba? Di yata uso sa amin dalaw yung gano'n. O baka sa lugar nila, Nanay, sa Bisaya, hindi uso yung mga ganun. Pero dito talaga, karamihan na nakita kong matatanda, sample ko na nga lang yung lola namin ni Rans, ganun talaga po yun, nakatali sa ganito. Kaya pag humingi ka ng pera, medyo matagal pa yun bago mailabas. Pero at least, yung pera niya, alam niyang nasa katawan niya yun. Hindi yun mananakaw ng sino man. Di ba, Nay? Siya, Kung may pakita yung wallet, walang laman yung wallet, di ba? Hindi ka pag-interesan ng tao nakawan. Kasi di nila alam sa katawan mo naman pala yung pera pwede mo. man sa katawan niya. Baka, Nanay, gagawin na ni Nanay. Magbibigkis na si Nanay. Ano, Nay? Ayaw ko. Ayaw pa rin ni Nanay. O, sige, Nanay, kayo po ang bahala. Ayaw ni Nanay. Ay, sige. So, mga kalingap, hanggang dito na lang yung vlog namin. At antayin na lang natin yung magiging resulta. At pagpasensyahan nyo na kasi repair lang talaga yung inabot nitong bahay ni Nanay. Kasi ang masusunod po dito yung may-ari, hindi tayo. Lagi tayong nakadepende lang sa sasabihin ng may-ari ng lupa o ng bahay natin itira ng tinutulungan natin. Ayun yung hardiplex nandito na. Yung mga kahoy baka nandiyan na din sa labas. Sa bayan? Opo, sa sentro pa po namin to in order na sabay, pinadeliver lang po namin dito. Tapos yung kahoy naman na dito sa Alayaw namin kinuha, i-deliver din dito. Okay, ha, sige, Nay. Tara doon, Nay. Bibigyan kita ng pambili mong ulam. Tara, halika po. Maraming salamat. So, yun, hanggang dito na lang yung vlog namin ni Nanay Estelita. Opo, maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta. Muli, salamat kaninang Adelina. At ganun din sa ating mga pangalawang magulang, kaninang Adelyuson, kay Tita Faye, kay Ninang Lons, kay Ninong Hoy. Maraming salamat po sa inyo. At supportan nyo ulit Marcos TV Channel. Mag-ingat sa fake account na Marcos Channel. Marcos TV Channel lang po ang ating account. At supportan nyo din Rans TV. Yan, sa Facebook page. At si Commander nasa labas, nag-aantay. Supportan nyo din po siya. Maraming salamat ulit. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. God bless po.